What's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back na lang po sa aking YouTube channel at welcome back din sa panibagong episode. So bali ngayon lang tayo makapag video mga kamaster, gawa ng sunod-sunod na bagyo ang dumaan. So dahil yung ating pisto ay nababasa at hindi tayo makapag gamit ng mga electric tools kasi malakas dito kasi sa amin ang bagyo, gawa ng tabing dagat kami, sentro kami ng habagat mga master. So ngayon bali gumanda-ganda yung panahon pero medyo may ulan pa rin mga kamaster, pero pagtsatsaga tayong gumawa ng video o tutorial para lang may upload tayo mga master kasi matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload. Bali ang ating gagawin pala ngayon mga kamaster ay gagawa na naman ako ng trigger mga kamaster. Ayan. Siyempre mga kamaster, bago po tayo mag-upisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, maaaring pakisubscribe na rin po at pakilike at pakishare. Lalo kung nagustuhan niyo po yung video, maraming salamat po sa inyong suporta. Umpisa na po natin, let's go! Bali ang gagawin nating trigger mga kamaster ay ito. Yan. Bali ito pala mga kamaster ay SUS 304 na stainless pipe o tubo. So 5/8 siya mga kamaster. Susubukan natin kung anong trigger ang kayang magkasya dito sa ating gagawing 5/8. So ang tingin ko dito mga kamaster, ang magkakasya dito ay Neptunic trigger na mini. Hindi siya masyadong kalakihan kasi 5/8 lang itong ating gagawing housing na tubo. Yan. Bali puputol lang tayo dito mga master. Susukat lang tayo dito ng mga 7 cm lang ang haba mga master. Yun, mga 7 cm lang mga master dito. Buka tayo dito ng 7 cm. Yan mga kamaster, kaputol na tayo. Bali bibiyakin naman natin ito mga kamaster dito sa kabilang side. So bali hanapin lang natin yung kung saan banda yung pinagdugsungan. Ay bali ito mga kamaster, ito yung ating dugsungan. Yun, kung nakikita nyo yung guhit niya sa loob na hanggang, bali dugsungan niya ng pagkabilog niya. Bali pagbilog niya siguro doon na siya pinagdugsong para maging bilog siya. Yan, parang ganyan siya, parang pinagsalubungan. Yun yung ating bibiyakin kasi pag yun ang hindi natin biniyak ay pangit, baka doon pa magkaroon ng crack. Kaya yun ating susundan din ng pagbiyak. Yan. Susunod natin yun mga master. Yan. Bali nakat na natin yung kabilang side. So bali bubukahin natin ito mga master at huhulmahin natin para magmuka siyang trigger housing o trigger box. Yan. Bali nabuka ko ng konti mga master. Bukahin natin to. So yan, bali nabuka na natin mga master. Ilalagay naman natin dito. Yan. Tapos papasok natin ito dito. Kailangan sintro-sintro mga master para pantay yung maging resulta. So mga master, ito pala mga kamaster yung kinalabasan ng ating 5/8 na pipe stainless 304. Ito yung ating na bend mga master. Ayan o, kulang 1 inches lang ang lapad nya. One cm ang kanyang buka mga master. Yung lapad nya naman ay yan, bitin siya sa 1 inches.
subukan natin siyang gawing trigger na Neptunic mga master. Gagawa muna tayo ng kanyang trigger at saka yung kanyang sear. Butasin na natin ng 1/8 drill muna mga master. Sundan natin ng 3x16 drill bits. Bali sa spring hole pala mga kamaster, ang pinambutas natin ay 564 drill bits. So ibibig size na natin tong dalawa, 3x16. Yan, butas na mga master. Ready to cut na tayo mga master. So ito na po mga master. Bali ganitong design po yung ginawa natin sa ating sear. At itong ating trigger ay ipipinish pa natin mga master. Okay. So yun mga master, bali formado na yung ating mini trigger at sear. Ayan. Bali bago natin siya ukitan dito yung pinaka bulusan ng ating buntot ng ating sear dito, ay kailangan mo natin siyang i-match ito, isukat. Bali babalutan na lang ito ng mesking tape para hindi dumulas-dulas kapag nagbubutas tayo mga master. So bali kaya ganito ang design nito mga master. May ginamit tayong pasubra dito. Ito kasi mga master, ang purpose ito kapag gagawa kayo ng pandi-dive na sideline release, yung nasa gilid nakasalpak yung ating line release. Yan. Yan ang purpose niyan mga master. Bali ito parang nagsanga na to ay lalagayan niya ng spring. Yan, yan. Yung pinakatinga ng spring diyan ibubutas. Bali ito magiging kamatis niya, yung butas niya yan. Yan. Yan, bali susukat na natin mga master. Ito pala yung aking ilalagay diyan mga master na shaft. 3x16 na shafting stainless. Bali gagawa muna ako ng mas mahaba na ganito mga master. Ito na mga master, nakagawa na tayo ng ating mas mahaba na pangsampol ng shaft. Ito na mga master. Yan. Kalkulahin na natin na sakto doon sa may ito sa dulo ng ating trigger housing. Hindi siya luwag, hindi rin sikip. Sakto lang. Yan, mga master, yan. Tapos buhitan natin. Bali bubutasan natin ito ng 1/8. Bago natin siya sundan ng 316. Butas na mga master. Bali butas na, sintro sa butas. Ito naman ay susunod natin mga master.
Yan. Bale, ikat natin to mga master. Yung guhit na yan. Para dun ito salpak. Yan mga kamaster. Bale, butasan naman natin dito sa taas. Yan. Butas na mga master. Bale, sundan natin siya ng 316 drill bits. Dahil 316 din yung ipipinlock natin dito. Bale, ito butasan pa natin. 564 ang ibubutas natin ditong drill bits sa lagayan ng spring. Dito sa babaw, patagos doon sa lalim. So bale, bago yon, tanggalin muna natin yung matatalas. Ipa-flap disc muna natin to mga master. Yan mga master, makislap na. Yan. Gagawa naman tayo ng spring. Mga master, butas na. Yan. Siyempre, bago natin siya tuloy ang i-set up, yung ating sir at saka yung dibur natin, yung gatilyo, ay lilinisin muna natin ito mga master para medyo kumislap. Mga kamaster, makistop na. So yun mga kamaster, mag-sit up na tayo. Okay na yung ating sir, okay na rin yung ating lever o gatilyo, at nandito na rin yung ating mga pin, at may spring, okay na rin spring natin, at yung mga DIY ko na flat washer. Yan. Umpisa na po natin mga master ang paglalagay ng ating mga washer at saka pin lock. Bali, okay na po ito mga master, itong ating Neptunic trigger. Ayan, napakasimple niya lang at napaka-smooth. Medyo magaspang lang ito mga kamaster, kaya ipipilis natin to gamit yung flap disc. Ayan mga master, slap. Subukan na i-release. Ayan. Bali, ito yung ating sample na shop 3x16 shop. Yun o. Mga master o. Yan o. Mapapansin nyo mga master, napakalambot lang niya o. Ayan o.
Bali, ito mga kamaster. Okay na ating trigger mechanism. Gamit yung ating 5/8 na pipe na stainless. Yan. Kaya hindi problema mga kamaster kung wala kayong yung stainless na plate na ginagawa nating housing. Hindi po yun problema. Basta meron kayong 5/8 na tubo na stainless. Tapos may flat bar kayo na 6mm. Yan, makakagawa kayo ng trigger na gatong klase. Yan. Kulang sa 1 inches yung ating ginawa mga master. Napakakitid niya lang kumpara sa ginagawa natin na tubular. Pero angas niya mga master. May trigger na agad tayo. Yan. So yun mga kamaster. So ganoon lang kadali gumawa ng trigger. Gawa sa ano. Ang house niya gawa sa tubo na 5/8. Pwede rin yung 1/2 mga master. Mas maganda pag 1/2. Ito lang available ko. Kaya ito yung ginawa ko. Yan, ito ang resulta. Ayan nagresulta. Ayan master. So shoutout nga pala kay Kamaster Father and Son Vlog. Ayan, shoutout sa iyo master. God bless. At ingat ka palagi sa pagdadive mo. Sana ay marami ka pang isda na mahuli. At napakaganda talaga ng mga nahuli mo mga master. At talagang power ang iyong spot. Yan, shoutout sa master. Dito lang po muna mga kamaster ang ating tutorial sa araw na to. Sana ay meron kayong kunting tip na at natutunan sa aking ginawang video. Yan, sa paggawa nito. Para sa mini trigger mechanism. Yan, salamat po sa inyong panonood at see you next episode. At ingat po kayo palagi and God bless to all. Salamat.